Habang umiilaw ang mga mata ng Poloka, hindi niya maiwasang magtaka, paano napunta rito ang mga taong tulad nila. Isang barbaro sa harap, ang isa ay bihasang nagtatago ng kanyang presensya, at maging isang napakalaking halimaw, bawat isa sa kanila ay nagtataglay ng di pangkaraniwang talento, tunay na kamangha-mangha itong pagmasdan. Lalo na ang nasa likuran na may hawak na espada, na ang tindig pa lamang ay nagpapahiwatig ng hindi pa nagagamit na potensyal. Napansin ang matingkad na kulay blonde na buhok at matinding pulang mata ni Rogna, nag-isip ang Poloka, baka taga-Hilaga siya. Mukha siyang kagigising lang, ngunit ang pagkakahawak at tindig niya ay ganap na perpekto, nagpapakita ng isang likas na kasanayan na kakaunti lamang ang nagtataglay. Nakaramdam ang Poloka ng pagmamadali ng kagalakan sa pagkakita sa lahat ng hilaw na talentong ito na nakolekta sa isang lugar. Ipinaalam ni Komandante Marcus sa MAD Squad na hindi ito ang sitwasyon na kanilang naiisip at mabilis silang inutusan na tumigil. Bahagyang nagulat si Aisha, dahil alam niyang ito ang tinatawag na mga madsman, at sumang-ayon siya na may bahagyang pagtango na tiyak na mukhang baliw sina Rogna at ang kapitan, ang tindi ng kanilang presensya ay malapit sa pagiging sira. Nagalit si Rem at nagtanong, ano ba ang ginagawa ng mga taong ito kanina? Ganap na binaliwala ni Komandante Marcus ang tanong ni Rem, nakatuon ang kanyang atensyon sa eksperto, at sa halip ay tinanong ang Poloka, maaari bang maging isang knight si Enshred? Nang marinig si Marcus na nagtanong nito, ang lahat ng miyembro ng MAD Squad ay lubos na nagulat. Lihim na nagteorya ang Poloka na ang tanging dahilan kung bakit tinawag ni Marcus sina Aisha at siya ay partikular na gamitin ang espesyal na mata ng Poloka para sa likas na talento, lalo na upang suriin ang potensyal ng isang tao, kaya tinawag ito ni Marcus na kanyang personal na regalo. Ngunit sa isang seryoso at pinag-isipang tono, direktang sinagot ng Poloka si Marcus, sinabing, walang pagkakataon. Nagpaliwanag siya ng may lubos na katiyakan, na nagsasabing kitang-kita ang mga limitasyon ni Enshred, at sa totoo lang ay isang himala na nakarating pa ito sa puntong ito, na pagtagumpayan ang malinaw na tinukoy na mga hangganan. Pagkatapos ay inilipat ng Poloka ang kanyang tingin at tinanong si Rogna, kumusta naman siya, interesado ba siya? Direktang tinanggihan ni Rogna ang alok ng Poloka nang walang pag-aalinlangan. Matapos ang agarang pagtanggi ni Rogna, hindi makapaniwala ang Poloka, tumanggi talaga ito sa isang alok mula sa Red Cloak Order. Sumagi sa isip niya, sabi nila ang MAD Squad ay ang kanilang kapitan lang ang sinasamba, totoo ba ito? Pagkatapos, biglang sinabi ni Aisha kay Marcus na ginawa lang niya ang pabor na ito dahil sa kanya at sa kanilang dating relasyon. Nagpasalamat lang si Marcus sa kanya. Pagkatapos, nagsimula nang umalis sina Aisha at ang Poloka, ngunit habang naglalakad palayo, lumingon ang Poloka kay Enshred at huminto, nag-isip sandali. Pagkatapos ay sinabi niya kay Aisha, dito muna ako sandali, na malinaw na ikinagulat niya. Nang marinig na gusto niyang manatili, tinanong siya ni Marcus, kailangan mo ba ng lugar na matutuluyan? Pagkatapos ay sinabi ng Poloka kay Marcus, sa totoo lang, may pakiusap ako. Nang marinig ang lahat ng ito, agad na napagtanto ni Aisha kung ano ang nangyayari. Mananatili ang Poloka dahil balak niyang gumawa ng isa pang alok kay Rogna. Ganyan talaga ang Poloka, bulong niya. Kapag may isang bagay na pumukaw sa kanyang interes, ginagawa niya ang gusto niya, hinahabol ito ng walang humpay. Pagkatapos ay sinulyapan niya ulit si Enshred, na kasalukuyang nakasakay sa likod ni Jackson, at inisip ang kamakailang paghaharap, tiniis niya ang aking presyon at humakbang. Hindi pa ako nakakita ng sinuman na makatiis nito noon, ngunit ang sumulong habang tinitiis ito, hindi iyon normal. Ipinagpatuloy niya ang kanyang panloob na pagtatasa, nagtapos na kung makakabisado niya ang kapangyarihang ito, malamang ay magiging isang halimaw siya. Ngunit pagkatapos ay binaliwala niya ang matinding pag-iisip, nagsimula siyang umalis, bumubulong sa sarili, kung ganoon kadali, kung gayon ang bawat aso at baka ay magiging isang knight. Palihim na pinagmamasdan ni Torres ang buong nakakagambalang sitwasyon mula sa malayo. Una siyang nagtaka kung bakit napakaingay sa oras ng night watch, ngunit ngayon ay lubos siyang nalilito, nag-iisip, ano ba ang nangyayari dito? Habang naglalakad patungo sa kampo, napaisip ng malalim si Torres. Inisip niya ang pangarap ni Enshred na maging isang knight, hindi niya kailanman itinago ang ambisyong iyon, kaya't ito ay isang bagay na alam na ng lahat sa unit.
Kaya nga nakakagambala ang buong sitwasyon na ito, isinasaalang-alang niya. Kahit na paulit-ulit na sinaway si Enshred dahil sa paghabol sa isang imposibleng pangarap, palagi niyang tinitiis ang pagpuna. Ngunit ang marinig ang salitang, imposible, mula sa isang taong umabot na talaga sa mismong pangarap na kanyang hinahabol, isang eksperto sa pagtatasa ng talento, tiyak na makakaramdam ng kawalan ng pag-asa maging si Enshred. Sa wakas ay nakarating si Torres sa kampo at kumatok sa pinto. Binuksan ni Rem ang pinto, at nang makita si Torres, agad siyang tinukso nito sa pamamagitan ng pagtawag sa kanya, ang pangit na kapitan na iniwan ng isang babae, inihatid ang insulto ng may mapanuksong ngiti. Agad na nainis si Torres at tinanong si Rem, kailangan ba niyang sabihin ang buong bagay? Pagkatapos ay casual na tinanong ni Rem si Torres kung bakit siya narito. Sinimulan ni Torres na sagutin ang tanong ni Rem, ngunit bago niya pa masabi ang buong pangungusap, napansin niya na ang Polaka ay nasa kampo, kalmadong nakaupo sa tabi ni Enshred. Nagulat si Torres nang makita ang Polaka doon at nagtanong, malinaw na nalilito, bakit nandito ang Polaka na iyon? Simple lang sinabi ng Polaka na, makikigulo, muna siya sandali, at casual ding sumang-ayon si Rem sa pananatili niya. Nakikita natin si Torres, na malinaw na nararamdaman ang tensyon, literal na nanginginig sa kaba. Habang kinakabahan, nagtaka si Torres, bakit biglang kalmado ang lahat ng mga baliw. Ang kanilang kapitan, ang sinasamba nila, ay tinanggihan lang ang kanyang pinakamalalim na pangarap, dapat ay malapit na siyang mawalan ng pag-asa, ngunit kumikilos sila ng napakakalmado. Pagkatapos ay nagising si Enshred, at nang makita ang Polaka, tinanong niya ito, bakit ka nandito? Bago pa man makapagsalita ang Polaka, pabiro na sinabi ni Rem kay Enshred na, sabi nila, hinding-hindi ka magiging isang knight, inihahatid ang balita ng walang bakas ng pagiging sensitibo. Nang marinig si Rem na sinabi ang malupit na pagtanggi na iyon ng direkta sa kanyang kapitan, labis na nagulat si Torres. Ipinagpatuloy ni Rem ang kanyang panunuya, sinabing si Enshred ay wala man lang kahit kaunting pagkakataon, wala man lang kasing dami ng tuyong dumi ng isang ghoul. Bago pa man makapagsalita pa si Rem upang idiin ang masakit na punto, apurahang pinigilan siya ni Torres. Sa isang mababa at napakalamig na tono, tinanong ni Enshred ang mapanganib na tanong, ganoon ba? Agad na nagpanik si Torres at sinubukang aliwin si Enshred sa pagsasabi sa kanya na, hindi niya kailangang magpanggap na maayos siya, naiintindihan ni Torres ang nararamdaman ni Enshred. Nagulat si Enshred nang marinig ang taos-pusong pagtatangka ni Torres na makiramay at, nang walang emosyon, nagtanong, naiintindihan ang ano. Nagulat din si Torres nang makita ang ganap na, kalmado na pag-uugali ni Enshred. Nakikita natin ang isang nakakatakot na Rem na tahimik na nakatayo sa likod ni Torres, na ang tingin ay nagpapahiwatig ng isang mas malalim na bagay. Pagkatapos ay sinabi ni Enshred kay Rem na lalabas siya upang magsanay. Nagtanong si Rem, ngayon na. Sumagot lang si Enshred, sinabing, walang oras na sasayangin, tulog ako buong umaga at na-miss ko ang aking pagsasanay, na nagpapahiwatig na ang kanyang agarang focus ay ang pagbawi ng oras na nawala, hindi ang kawalan ng pag-asa. Pagkatapos ay nagising si Ragna at nagtanong, bahagyang nalilito, ano, umalis na ang kapitan. Pagkatapos ay bumangon siya at, habang tulog pa, lumabas din siya upang magsanay ng hindi nagtatanong tungkol sa maagang oras. Nakita ng Polaka ang buong sitwasyon na lubhang kawili-wili, hindi ito ang reaksyon ng isang taong sawi. Nagtataka pa rin, nagtanong si Torres sa grupo, bakit kalmado si Enshred? Casual na nagtanong si Rem kay Torres, bakit sa tingin mo ganoon? Dahil ang kapitan ay napakatigas ng ulo. Sumali si Oden sa usapan, sinabing ang kanilang kapitan ay walang pakialam sa sinasabi ng isang tagasuri ng talento tulad ng Polaka, kahit pa isang tunay na knight ang nagsabi ng parehong bagay, hindi magbabago si Enshred. Idinagdag ni Jackson ang kanyang pananaw, sinabing, ganoon katigas ang ulo ng kapitan, o, sa mas magandang pananaw, maaari itong tawaging paninindigan. Nang marinig ang kanilang pinag-isang paliwanag, sa wakas ay napagtanto ni Torres ang katotohanan. Isang lalaki na hindi alam ang kawalan ng pag-asa o pagsuko, kaya't ang baliw na iyon ay hindi masisira ng salita ng sinuman, naisip niya na may paghanga na may bahid ng hinanakit. Pagkatapos ay bahagyang nabalisa si Torres dahil ginawa ni Encred na mukhang hanggal ang mga taong nag-aalala sa kanya sa pamamagitan ng ganap na pagbaliwala sa masamang balita.
Nang makita ang seryosong mukha ni Torres, tinanong siya ni Rem, ano ang problema? Simple lang sinabi ni Torres na kailangan din niyang magsanay, tutal, ayaw niyang matalo kay Encred, kinikilala ang walang humpay na dedikasyon ng kanyang kapitan. Sa labas, abala na sa pag-eensayo si Encred. Sandali siyang nag-isip tungkol sa kapangyarihan ng isang squire na nasaksihan niya, ang mga napakalaki, walang humpay na talam, at napagtanto niyang hindi lang ito killing intent. Bago pa man makapag-isip ng mas malalim si Encred tungkol sa mahiwagang puwersa, lumapit sa kanya ang Polaka at nagtanong, curious ba siya? Curious tungkol sa kung anong uri ng kapangyarihan talaga ang pressure ni Aisha, tanong ng Polaka. Nang marinig ang salitang pressure, agad na nagtanong si Encred, iyan ba ang pangalan ng teknik? At ano ang pinagkaiba ng isang knight? Pagkatapos ay lumapit sa kanila si Rogna, na nagsimula ng sarili niyang pagsasanay sa malapit, at nagbigay ng sagot, sinabing, ang mga taong lumalampas sa kanilang sariling mga limitasyon ay maaaring umabot sa hangganan ng pagiging knight, ngunit kung hindi gisingin ang kapangyarihang ito, hinding-hindi sila magiging isa. Nagpaliwanag pa siya tungkol sa pambihirang kalikasan nito, na nagsasabing, 1 sa 10,000 ang maaaring gumising nito, minsan wala pa, tinatawag itong, isang mahiwagang puwersa na lampas sa katwiran, isang panloob at pambihirang penomenon. Nang marinig ang detalyadong paliwanag ni Rogna, hindi napigilan ng Polaka ang pagtatanong sa paghuhusga ni Rogna. Nagtanong, sinabi mo sa kanya ang lahat ng iyon, hindi ba siya lubos na madudurog? Si Encred, na walang ipinapakitang anumang senyales ng pagkadurog kundi malalim na interes lamang, ay nagtanong ng direkta, ano ang kapangyarihan na iyon? Ang biglaan at nakatuon na tanong ni Encred ay nakabigla sa Polaka, na antala ang sarili niyang panloob na pag-iisip. Sa isang mausisa na ekspresyon na nagpakita ng kanyang matatag na determinasyon, hiniling ni Encred sa Polaka na sabihin pa sa kanya. Pagkatapos ay tumawa ang Polaka, marahil ay naaliw sa katatagan ni Encred, at sinabi, ang pressure ni Aisha ay isa ring pagpapakita ng parehong kapangyarihan na iyon. Pagkatapos ay sumingit si Rogna, nagbigay ng pangkalahatang kahulugan, sinabing, iyan ang nagpapahintulot sa mga knight na gumamit ng lakas na lampas sa kakayahan ng tao. Nagtapos siya sa pamamagitan ng pagsisiwalat ng kolektibong pangalan ng gayong kapangyarihan, ito ay tinatawag na kagustuhan.